itong pronouncement ni Presidente talaga sobrang kinagalak namin dahil at least nabawasan yung bigat nung dinadala namin. Parang natanggalan ng malaking bato sa dibdib ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa ginawang pagpapatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, nabawasan ang bigat na dinadala nila kaugnay sa mga naging biktima ng iba't ibang uri ng krimen sa POGO. Kami yung mga nakaka-interview ng mga biktima nung torture, kami yung nakaka-interview yung biktima nung scam, kami yung nakakita ng mga taong sinaktan nila, yung mga pinatay nila, yung mga napupuntahan namin, yung mga tinapon na patay. Kami yung mga nakakakita nun. Ipinunto pa ni Yusek Cruz na dapat ding mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng iligal na aktibidad ng POGO sa bansa. Yung mga pamilya, kailangan at least mabigyan natin sila ng hustisya. Yung iba kasi umiiyak, especially yung mga nalo-loan scam. Ito pinaghirapan nila and then tapos kukunin lang ng mga scammers na to. Naniniwala din si Yusek Cruz na sa pamagitan ng Whole of Nation approach o pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na ng local government units, ay mapipigilan ang muling pag-usbong ng mga illegal na POGO matapos na iban ito ng Pangulo. Basically, yung mga law talaga, like yung local police, yung local government executives na yan, sila yung basically nakakaalam na may POGO operation sa isang lugar. Sa mga indicators lang, makikita nila yan. Like, halimbawa, yung nag-ooperate sila paggabi, bukas ang ilaw paggabi, ang taas ng mga bakod, tapos marami mga foreign nationals na nagkalat. So, those were some of the indicators na pwede nilang gamitin para huliin nila o pa-stop nila yung POGO operation. So, sa tingin ko, pag sama-sama, napakadali na itong trabahong ito. Hindi naman nagpapabaya ang National Capital Region Police Office sa pag-ooperate laban sa mga iligal na POGO sa Metro Manila. Sinabi ni NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na malaki ang maitutulong ng pagbabawal ng POGO sa pagbawas ng krimen, lalo na't natuklasan ang mga iligal na aktibidad na ginagawa ng mga POGO hub sa bansa. A matter of prevention of the would-be crime or criminal activity, it is better dun sa cure o pag-iimbestiga mo. Okay, nung araw, nandyan yung robbery, extortion, kidnapping, nandyan yung even deaths and even other criminal activities like prostitution. So, may iiwasan natin yon. So, continuous yun. At mas lalo na ngayon kung the licenses are terminated. Itong mga internet gaming licenses na ito. Kabilang sa mga krimen na iniuugnay sa mga nadiskubring POGO hubs sa Parañaque, Tarlac at Pampanga ay ang kidnapping, prostitution, human trafficking, torture at iba't ibang uri ng scam. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.